Magandang umaga. Pag-usapan natin sa ngayon yung pakialamero na si Terry Redon na congressman ng Bicol Saro. So, ang kanyang basta may mga popular na mga pangyayari, mahilig sumakay ito si Terry Redon. Sumakay sa kay Cabral. Sumakay din sa dito kay Richard Gomez. Sumakay din. Basta lahat po ng mga pwede masakyan na sikat, sinasakyan ni Terry Redon. Si Terry Redon po ay si base sa pagkabasa ko sa kanya, ay magandang umaga, really assist you. Base sa kanyang background, gumraduate siya sa University of the Philippines College of Law noong 2011. So senior po ko sa kanya. 2005 ako gumraduate eh. At tapos naging congressman siya sa Bicol Saro na party. Kung sa Bicol Saro, kung Manila 1. Kasi ang Saro 1 eh. Sarong Banggi, isang gabi, maliwanag. So, ganun ibig si Bicol Saro. Siya naman, mahilig po mapil doon kay Cabral, nakialam siya na gusto niya ipatunayan na noon talagang diniin niya si Cabral na umaamin na alam ni Cabral na nagbigay ng 51 billion na pondo para kay Pulong Duterte. Pinilit niya. Ang problema dito, para sila ni Benny Abante tsaka ni Joel Chua. Parehin nyo congressman pag initan nyo. Eh di, okay lang, tinanggap lang. Tapos pinakita na mangha sa mga project ng flood control sa Davao. Ang galing ng mga flood control. Yan, ganun siya katindi si Terry dito. Kay Richard Gomez, nakasampal ata si Richard Gomez ng president ng Fencing Federation ng Philippines doon sa SEA Games doon sa Thailand. Alam ko silver medalist din si Richard Gomez bilang player sa fencing. At nagkaawayan ata sila tungkol doon sa isang player na gusto ni Richard Gomez na maipalaro at pinalitan ng ibang player. Well, yung mga aligot-got na ganun, ibig sabihin po, may problema yung leader ng Fencing Federation. Pero nakialam po rin si Terry Redon dyan. Kasi sikat si Richard Gomez, nakialam. To think kapwa nyo congressman si Richard Gomez. Siya pa nagbigay ng palabas ng ideya na pwede tanggalan pwedeng i-ethics complaint si Richard Gomez para pwede maparusahan ng Kongreso or pwede matanggalan ng pwesto bilang congressman. Ganon si Terry Redon. Ngayon, ang pinag-usapan natin ngayon isang, sa tutusin lang, pwede pang pribadong bagay ito. Naging hindi lang pribado sapagkat ang involved po rito ay si Carlo Subong. Kapatid na buo ni yung sikat na komedyante na si Pokwang Subong. So, ngayon, itong si Carlos Subong, siguro out of the blue na nag-init ang ulo niya, may nakagitgitan siya sa kalsada na kariton. Kariton na of all things, kariton. Marlin Tangco, Augusto Consorte, Bernard Magtibay. Of all people, itong kariton pa na nagalit siya, binabaan niya ni Carlos Subong at saka nasampal niya sa likod, sa ulo, sa likod. At umiyak yung anak nung mama na nakasakay sa kariton. Kawawa ka naman. Sa totoo lang, ay talagang uncalled for yung ginawa ni Carlos Subong. Ito naman si Pokwang, dahil alam naman niyang uncalled for yung ginawa ng kapatid niya, nag-post siya in public, humingi siya ng tawad sa kay baby, yung bata na umiyak, at sabi niya si Tita Pukwak ay pupunta magpapasyal sa kanya. At humingi siya ng tawad para sa kapatid niya at sinabi pa niya ng kanyang kapatid ay mali. So, ganun na sinabi. Ito naman si Terry Redon, nagpapasikat. Kalain mo ba naman na pakialaman niya yung kaso?
Pinagsabihan ba naman si Pokwang, hindi dapat ikaw humingi ng tawad, ang dapat humingi ng tawad ni kapatid mo. Yung mga utak na gano'n, abogado ka pa naman, Terry doon. Napaka, napaka insensical. Pwede mo sabihin, sana sinabi mo, pwede po ba, Madam Pokwang, pakisabi din sa kapatid mo na kay Carlos Subong na siya rin ay humingi ng tawad. Ganon sana. Hindi na magalit ka rin, yung pagalit na, yung akala mo na, yung nag-aalas ka. Hindi ka pwede mag-apologize. Ang mag-apologize yung kapatid mo, hindi ikaw. Nagalit ito nasa mama naman ni Pokwang. Si Pokwang babae yun. Nagalit siya ngayon sa mga politiko na pakialamero. Tawag niya pakialamero na kung sumasakay sa issue para sumikat. So, ganon, ang sinasabi niya dyan, ay itong si Ridon, ay dapat sana, kung gusto niya, bilang congressman, tingnan niyang insidente at huwag siya mag-alas ka. Pwede siya mag-comment, huwag siya mag-alas ka. At tama naman dapat ang comment niya. Pwede sabihin direkta doon kay Carlos Subong na kapatid. Huwag naman kay Pokwang. Ang tenor nga ng pagsalita ni Pokwang na humingi siyang tawad kay baby, na umiyak at saka tatay ni baby. Tapos, antay niya, magpapasyalan daw niya si baby, antay na si Tita Pokwang, papasyalan niya. Ano klaseng ugali na to? Kala mo rin doon, magaling ka. Siyempre, sumasakay-sakay ka lang si Bicol Saro ng mga party list. Mga party list ng mga walang kwenta. Kagaya lang kayo ni Jojo ang Uswag Ilonggo na party list. Magnanakaw lang pala. So, ang puntos lang dito. Una, nagsabi pa si Ridon. Tingnan natin ang sinabi ni Ridon. Pakinggan natin ang mga nilabas na balita patungkol sa kanya. At mag-comment tayo. Pero bago siguro, ipakita ko naman talaga actual na nangyari. Which is sinabi naman ni Pokwang na mali ang kapatid niya. Daga ka lang, ito, sali-sali pa sa pelikula itong si Ridon. Okay, tingnan muna natin. Siguro maling-mali talaga dito si Kwan. Yung kapatid ni Pokwang na si Carlo. Yan, tingnan nyo. Sulit-sulitin natin panoorin. Umani ng matinding reaksyon mula sa Yan ang lalaking yan na naka-decente na shirt. Tapos ang sinampal niya, yung tatay ng bata na nakatulak na kariton, yung naka-green. So may umaawat na lalaki sa likod. So tingnan natin. Publiko ang isang viral road rage video na kumalat sa social media kamakailan. Matapos ang matinding espekulasyon online, nakilala na ang lalaking driver na nasa viral video na si Carlo Tano Subong, kapatid ng comedian TV host si Pokwang o Marieta Subong sa tunay na buhay. The Philippine Showbiz List presents detalye sa viral road rage na kinasasangkutan ng kapatid ni Pokwang. The viral incident. Sa higit 1 minutong viral video, makikita ang isang lalaking nagmamaneho ng puting Toyota Hilux na bumaba ng sasakyan at mainit na kinumpronta ang isang lalaking nagtutulak ng kariton sa gilid ng kalsada. Ang insidente ay nangyari sa Barangay San Roque, Antipolo City. Lumalabas na nasagi ng kariton ang pick-up na naging mitsa ng galit ng driver. Sa video na ibinahagi ng uploader na si Mary Grace, nagtangka pa umanong awati ng asawa ang driver. Pero hindi nagpapigil ang driver na nagsisigaw pa. Dinig ang pag-iyak ng batang paslit na anak ng magkakariton. Binatukan ng malakas ang magkakariton at pinura pa ulit ng driver. Dahil sa saksihang sinaktan ang ama, lalong umiyak ang bata. Sinabihan ng uploader ang driver na huwag itong manakit. Sinabihan rin ng isang lalaking umaawat ang uploader na kuhaan ng video ang plate number ng sasakyan ng driver na sa mga oras na yon ay nagmamadaling sumakay at umalis. Sinubukan pa ng magkakarito na harangin ang sasakyan ng driver, subalit pinigilan na ito na nagve-video. Pinauwi na ang mag-ama at maririnig ang lalaking umawat na di umano'y nagbantang babarilin ng driver ang magkakariton. Sa gitna ng konfrontasyon, kitang-kita sa video ang takot at pagkabahala ng batang anak na nakasaksi sa pangyayari.
Dahil sa malinaw na pisikal na pananakit at sa presensya ng bata, mabilis na nag-viral ang Kawawa video at naman yung umani ng batikos kawawa naman yung kariton, basura. Namumunot pa lang basura 'tong hanap buhay. mula sa netizens. LTO and authority reacts. Bilang tugon, agad naglabas ng pahayag ang Land Transportation Office kaugnay sa viral road rage incident. Sa kanilang Facebook post noong December 15, mariing kinundilan ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Villa Canilaw ang pananakit ng driver sa isang ama na may kasama pang bata. Binanggit ng LTO na malinaw sa viral video ang paghatak at paghampas ng driver sa ulo ng ama sa harap ng kanyang anak. Nakitang-kita ang takot at umiiyak. Dahil dito, agad na inisyu ng LTO ang show cause order at ipinatupad ang 90-day preventive suspension sa driver's license ng sangkot habang iniimbestigahan ang kaso. Pahayag pa ng LTO chief, hindi ko konsintihin ng ahensya ang ganitong asal sa lansangan. Kung totoo man anya ang mga paratang ayon sa video, dapat managot ang driver. Ano man ang resulta ng investigasyon, tiniyak niya sa publiko na mananagot ang driver at bibigyan ng hustisya ang biktima. Pangit naman itong ginagawa mo, Marcos na Kanilaw. Ang pangit nito sa ginagawa mo, nagpakita ka na ikaw ay bias. Bias ka na laban sa kapatid ni Pokwang. Tinitiyak mo na napapaparusahan. Anong klaseng kuwan ito sila Kanilaw? Akala ko ba imbestigahan mo pa? Oh, pakinggan mo Kaugnay nito natin sa yan. nilabas na ulat ng isang news outlet na kilala ang magkakarito na si Crispin Villamor na makapanayam Kawawa ukol naman si dito. Crispin pag mapuntan ko to, kaibiganin ko. Sinabi niya na nangyari ang insidente noong Sabado ng gabi, December 13. Ginawa naman ako kay Crispin. Ayon kay Crispin, habang mabilis na nagmamaneho ang pick-up truck, muntik nitong matamaan ang kanyang anak. Bagamat sinubukan daw niya na iwasan ang banggaan, tumama pa rin ang sasakyan sa kanyang kariton. Nagulat siya ng halata ang banta at pananakit ang ginawa ng driver. Tila hindi raw siya nakikita ng driver at bigla lamang bumaba, nagbanta at sinabing papatayin siya. Ang kanyang anak ay hindi mapigilan ang pag-iyak sa pangyayaring yon. Ayon kay Crispin, masakit ang karanasan na ito, lalo na bilang magulang, dahil ipinapakita sa anak na hindi siya pinotektahan sa insidente. Samantala, sinabi naman ng saksi at uploader na si Mary Grace na kaya niya in-upload ang nasabing video online dahil hindi pa humihingi ng paumanhin ang driver noong araw ng insidente. Nag-antay sila mula umaga hanggang tanghali, ngunit hindi nagpakita ng paghingi ng sorry, kaya naisipan nilang ilagay ito sa social media para sa accountability. Ayon naman sa Antipolo City Police, personal dumating ang driver sa istasyon ng pulis upang humingi ng paumanhin kay Crispin. Sinabi ng chief investigator na nagkamali ang driver at pumunta upang linawin ang insidente. Idinagdag niya na hindi na itutuloy ni Crispin ang reklamo laban sa driver. Pokwang apologizes after brother's road rage incident. Dahil sa mainit na usaping ito, maraming netizens ang agad na naghahanap ng paraan upang mabigyan ng pagkakakilanlan at mapanagot ang abusadong driver. Hanggang sa lumabas na ang nasabing driver ay may kaugnayan kay Pokwang bilang kapatid ng komedyana. Matapos ang matinding espekulasyon online, kinumpirma ni Pokwang na ang driver sa video ay ang kanyang kapatid na si Carlo Tano Subong. Ang pagkumpirmang ito ay nagbigay linaw sa publiko at lalo nagpaigting ng atensyon. Niladamay ang pangalan ni Pokwang kahit wala siyang direktang kinalaman sa insidente. Sa kanyang Instagram noong umaga ng Martes, December 16, 2025, humingi ng paumanhin si Pokwang dahil sa inasal na kanyang kapatid na lalaki. Idiniin niya na ang kasalanan ng kanyang kapatid ay hindi nangunguhulugang kasalanan na rin ng kanilang buong pamilya. Paalala ni Pokwang na ang kasalanan ni Pedro ay hindi pwedeng maging kasalanan ni Juan. Humingi rin siya ng paumanhin sa nakaalitan ng kapatid, lalo na sa paslit nitong anak na babae. Nangako din siyang dadalawin ang bata. Nilinaw naman ni Pokwang na hindi niya ikinatuwa ang ginawa ng kapatid, pero lagi raw may dalawang panig sa isang istorya. Ganun pa man, inaako ng kanilang kampo ang kasalanan at humingi ng kapatawaran sa mag-ama. Pokwang condemns politician for posting her family. Ito si politician na Terry Riton. Nakikialam. Dilatuntun at natukoy ang katauhan ng kapatid ni Pokwang. Ipinost ng ilang netizens ang larawan nilang buong pamilya. Pinalalahanan niya na may batas Sige. laban dito Pinost pa ni Terry Riton ang buong picture nila ni Pokwang, kapatid niya na may kasalanan, nanay nila, at dalawa ng kapatid. ito. Nagpasalamat naman si Pokwang sa alkalde ng Antipolo na si June Inares dahil sa ginawa nitong aksyon upang maayos ang problema. Pero hindi niya pinalampas ang isang politiko mula Bicol na isinapubliko ang pangalan ng kapatid niya at mga mukha ng kapatid nila. Ayon kay Pokwang, labis ang panghihimasok sa kanilang privacy at hindi makatarungan na buong pamilya ang na-expose sa publiko para sa pagkakamali ng isang tao lamang. Binanggit niya na ang politikong nag-post ay hindi taga Antipolo at nakisakay lamang sa insidente.
at pinaalalahanan niya ito tungkol sa posibilidad ng cyber libel at cyberbullying. Sinabi ni Pokwang na bagamat hindi siya kumakampi sa kanyang kapatid, dapat ay maging maingat sa mga post at comment upang hindi lumabag sa batas at hindi makasama sa pamilya. Bagamat walang tinukoy na pangalan si Pokwang sa sinasabing politiko, hinala ng ilan na tila ang pinapaninggan niya ay si House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Congressman Terry Ridon na kabilang sa naunang nag-post ng pangalan ng kapatid sa social media at nangakong hahanapin niya ang nasabing driver. Batay sa Facebook post ng kongresista noong December 15, pinuri niya ang LTO sa mabilis na aksyon. Sinabi nitong na-revoke na ang driver's license ni Carlo Tano Subong matapos ang viral road rage incident. Idinagdag din sa post na ihahain laban sa kanyang isang criminal case kaugnay ng grave threats na na-impound ang kanyang sasakyan bilang bahagi ng aksyon sa otoridad. Dagdag pa niya na kailanman hindi dapat pinapalagpas ang pang-aabuso sa mga ordinaryong Pilipino. At matapos ang paghingi ng paumanhin ni Pokwang sa ginawa ng kanyang kapatid, naglabas muli ng mensahe ang kongresista na tila patama sa pahayag ng komedyana. Binigyang diin ni Bicol Congressman Terry Ridon na mahalaga ang pananagutan hindi lamang sa korupsyon sa pondo ng bayan, kundi pati na rin sa pang-aabuso sa kalsada laban sa ordinaryong Pilipino. Anya ko ang isang tao ay hihingi ng tawad, sapat na ang simpleng paghingi ng sorry at paggawa ng hakbang upang panagutin ang sarili. Binanggit niya na ang kayabangan, pambabatok at pagmumura sa isang solo parent na nagtutulak ng kariton ay hindi dapat ilihis o gawing palusot. Ano ang masasabi mo So sa ito, video na ito? ang masasabi ko lang dyan ay, una, mali yung pangingialam ni Congressman. Kaya kung Congressman, kung meron ka nakitang depekto dyan, ang trabaho mo, pwede ka naman maglabas pero fair naman dapat. Hindi mo ni in-expose yung mga litrato ng mga kapatid at nanay nila na hindi kasama sa istorya. Pangatlo, ay dapat nilista mo, nag-anunsyo ka kung ano pang batas na i-propose mo na gagawin base sa insidente na yan. Ano bang matindi sa kaso? Una, yung pangingialam na wala sa lugar. Yung magbabanggit ka na pinapahiya mo rin yung yung ibang tao, yung pinahiya mo na sinabi mo na hindi siya dapat magbigay ng apology. Nagbigay na nga, nag-apologize na nga yung tao, yung babae. Iba pa yung apology, siyempre, ng kapatid niya. Pero at least nag-overextend ng hingi ng tawad yung mga kamag-anak. Although hindi nga sana din kasalanan ni Pukwag yun, pero mas binabuti niyang ginawa niya yun para bilang isang akto na pagpakumbaba. Ito naman si Ridon, ginagawa na basket case. Tapos, ito dapat, tingnan ni Ridon din ang kanyang salita na dapat daw parusahan na maribok ang lisensya ng driver. Tama ba yon? Ladies and gentlemen, ito si driver, si Mardy Infante, tatanungin ko. Tama ba yan ang parusa? Yun lang tama ba yan na parusa yung tinatawag na pag-revoke ng lisensya? Sa ganong ginawa niya? Yan lang tanong ko. Mukhang mukhang napakasubra-subra naman ata. Hindi ba sapat yung suspension? Na pag umulit saka pala naging parusa? At may batas ba talaga nagsasabi, nagbibigay ng authority sa LTO na magpaparusa ng revocation? Kung ako tanungin mo, ang revocation ng lisensya ay masyadong mas matindi at lumalabag na po yan sa tinatawag na fundamental rights. Ang mga driver po, mayaman man siya o hindi, ay ginagamit niya, sigurado ko, ang lisensya niya para sa paghanap buhay. Yung iba, pang pleasure. Pero karamihan sana na driver na ginagamit sa hanap buhay, driver ng jeep, driver ng bus, driver ng taxi, mga professional driver's license sila. Atong kapatid ni Pokwang, mukhang non-professional driver's license siya, kagaya ko. So kung non-proof, ang treatment ng batas, mas maluwag ang batas pag non-proof. Kailangan it takes strikes 2 bago i-revoke. Pero kung driver sa bus, di pasahero, ay strike 1 lang. Pero ang tanong ko, dapat mambaguhin batas na ito?
Mr. Terry Redon, I call you to task to file a proposal to ensure smoothness and injustice in the application of the penalty for any road rage or any road violation. Kung ako tanungin mo, yung road rage na ganun, ay unang-una, that is a matter that it takes a judge to determine. Siyempre, alamin natin kung anong pinagmulan. Hindi mo naman pwede sabihin na lahat na nakita mo na nagsampal na, hindi mo alam ang pinagdaanan kung paano napunta ron. Baka may katwiran din ang nag-road rage. Di ba? May pinagmulan yan. Ngayon, kung alam mo, pinagmulan daw na nagit-git daw ng kariton yung kanyang pick-up. Ang problema dito sa kariton, hindi yan sasakyan. And for all you know, wala nga siyang karapatan sa kalsada. Tanging sasakyan ang may karapatan dyan. So, hindi ba masyadong marahas yung parusa na revocation ng driver's license sa ganong insidente lamang? So, dapat, yan ang tutukan mo rin doon. Gumawa ka ng batas, ayusin mo yan. Dapat meron naman tayong strike 1, strike 2, strike 3. Tapos, yung mali pa dyan na ginagawa ng LTO ay yung ginawa nila kay Carlos Subong, which is ginagawa rin nila sa ibang mga driver. Pag nakita nila ganon, kaagad-agad suspindihin ng 90 days ang lisensya. Hindi ba ninyo naisip na yung pagsuspindi ng lisensya ay malupit na yan? Kung driver ng taxi yun, hindi mo na makapagbaniho, hindi niya na mapapakain ng kanyang mga anak. Kung driver ng tricycle yun, ganun din, hindi na mapapakain ng kanyang mga anak. Hindi makagbili ng gatas. Kung mga ahente din yun sa mga gamot o kung ano mga produkto, hindi siya makapagbenta kung wala siyang sasakyan. At kung hindi siya negosyante, kagaya ng kapatid ni Pukwag na si Carlos Subong, ay hindi siya makikita dahil hindi siya makapagmaneho. Sabihin, pwede naman siya mag-upa na driver. Dagdag gastos pa siya. Nagtitipid na nga siya kasi wala siyang pambayad sa driver. So ano dapat ang titingnan dito? Dapat baguhin ang batas ng Republic Act 4136 na kung saan tanggalan ng kapangyarihan sa pagsuspindi ng driver's license itong si LTO sa Deputy Commissioner o Commissioner mismo. Bakit? Ano ang katalinuhan sa likod kung bakit tanggalin yan? Unang-una, pagdating sa ibang administrative cases, kagaya ng si Mardy Infante, nagtrabaho sa isang kasi reporter siya, nagtrabaho sa isang radio station. Tapos may kasalanan siya. Ang nagawa niyang kasalanan ay gumawa siya ng fake news. So, ibig sabihin, pag gumawa siya ng fake news, kakasuhan siya ngayon ng kumpanya. Tanong, pwede ba siya isuspende? Sagot, kung kinakailangan, dalawang depende yan. Kung kinakailangan na mapigilan si Mardy Infante na huwag takutin ang mga testigo, kailangan suspindihin muna siya, tanggalan siya ng access sa mga bagay na kung saan pwede siya makadiskarte. Pwede siyang dumiskarte sa mga dokumento. So, pwede siya preventive suspension para hindi na mahawakan ang mga dokumento. Or, mas maganda, patuloy ang trabaho niya, tanggalan na siya ng access dun sa mga dokumento. O di kaya, tanggalan na siya ng access dun sa makapagdikta sa mga testigo. So, ang tanong na sa ngayon, yung pagsuspindi ba, kagaya si Carlos Subong, nakakatulong ba sa investigasyon ng LTO sa pagsuspindi ng 90 days sa kanyang lisensya?
Sagot, hindi po. Bakit? Unang-una, paano madiktahan ni Carlos Subong ang mamang kariton na si Vincent, nakalimutan ko pangalan niya, si Vincent Villamor. Kung may lisensya siya, madiktahan ba niya? Kung may lisensya siya? Yes, pwede niya madiktahan. Tanaw naman, kung wala siyang lisensya, madiktahan ba niya? Yes, pwede niya gawin, puntahan niya lang. In other words, walang kinalaman ang suspension na preventive suspension sa lisensya kung investigasyon ang pag-uusapan. In other words, kailangan mabilisan mong investigasyon mo para pagkatapos mo yung imbestiga, kahit magbago man ang statement, yung nagreklamo, ay wala ka ng problema tapos ng investigasyon. In other words, nilalagay ko lang sa klaro na hindi na pala kailangan suspindihin ang lisensya ni Carlos Subong para lamang makapag-imbestiga ang LTO. There you are. Kung hindi na kailangan, dapat hindi na sinuspindi. Nilagyan lang muna, pwede namang i-confiscate ang license eh. Tapos bigyan nilang ticket. At least yung ticket, magagamit ng driver sa pagmamaniho in replacement to license pag hinanapan siya. At least hindi mo napigilan ang hanap buhay ng tao. Kaya injustice din yan sa kay Carlos Subong yung isuspendin mo sa hindi siya makapagmaneho sa loob ng 90 days habang inimbestigahan siya. Di ba walang logic yung ginagawa ng LTO? At walang sa batas yan ang suspension as preventive, wala po nakalagay. Ang nangyari po dito, kapag sinintensyahan mo, kapag kinakasuhan mo pa lang, lumalabas po na nag-imbestiga pa lang ang LTO sa kaso ni Carlos Subong. So kung nag-imbestiga, wala pa siyang desisyon na final. So kung wala siyang desisyon na final, hindi dapat siya mag-suspendi. Kasi ang suspension na ginagawa niya ay parang pinarusahan niya, wala pa siyang desisyon, may parusa na. Ang parusa dapat ilagay niyan pagkatapos ng investigasyon. Di ba? So that we are seeking to amend. Dapat babago yung ginagawa ng LTO. Mr. LTO, Mr. Marcos Lacanilaw, dapat sana nakikinig ka eh. Pareho lamang tayo civil engineer. Huwag ka mag-abogado-abogado kasi hindi ka naman nakapag-aral ng pag-abogasiya. Huwag ka magsuspende kagaya ginagawa mo sa ibang driver. Eh kung driver naghanap buhay, bus driver, wala nakikitain. Ang pamilya na sa loob ng 1090 days ay saan kukuha ng pagkain? Kung nag-aaral pa mga anak na, saan siya kukuha ng pambaon sa anak niya? Pasko pa naman ngayon, kaya Feliz Navidad. Di ba? So, I'm just throwing this idea to the people who are studying law, to the employees of Land Transportation Office na nakikinig sa akin. Pinibigay ko sa inyo itong problemang ito. Kay Marcos Lacanilaw, nasang LTO Executive Director, binabato ko sa iyo ang problemang ito. You think, well, that instead of giving justice, you are doing injustice at the same time. If you will prohibit a driver from driving, hanap buhay, kung hanap buhay niya yan, halimbawa, ulitin ko lang, ginagamit niya sakyan pang mag-ahente siya. Mag-deliver siya ng goods niya. Nagpe-personal siya, wala siyang driver kasi nga wala pa siya pang sweldo at maliit pa ng kumpanya niya. Bakit hindi mo? Halimbawa, ang kanyang hanap buhay, engineer siya. Wala siyang driver. Ang hanap buhay ko bilang engineer, pwede ko naman isama diyan sa akin sarili, mag-assess ako. Mag-ocular inspection ako sa mga property.
para makapagbigay ako ng assessment kung magkano ang property. How can I do that? If I am prohibited from driving kasi nagkataon na meron ako nakasigawan sa kalsada. Alam niyo po, pangit talaga yan. Bastos na ugali talaga yung manampal ka. Andun ako. Yung manigaw ka, andun ako. Basta pangit talaga na ugali yan. Yung iba nga dyan, nagpapatayin eh. Nagbabarilan, nanununtok. Naalala mo yung Santipulo din nangyari. Yung dalawa mag-ama na rider, nagmamaniho. Ginigit-git daw siya ng isang Montero. Hinabol pa nila ang Montero. Nag-Montero na driver, for all you know, hindi niya rin alam kung may kaaway siya o wala. Nagkataon lang na medyo gumiwang ang kanyang Montero, naasar naman yung nagmamaniho na kasunod sa kanya, hinabol siya na pagdating, binugbog siya. Nung matapos si binugbog, may baril din pala siya, binaril niya na ngayon yung tatay na matay. O sino ngayon ang masisihin dito? Ang puntos ko lang dito, yung road rage ay natural na nangyayari sa kalsada natin. Mangyayari yan kung, number one, kung walang traffic officer sa lahat ng kalsada. Siyempre, pag walang traffic officer, alam mo naman yung mga driver natin eh. Sabihin natin, hindi naman sinasadya, pero naggawa. Ang aking puntos lang dito, hindi naman ito lang sampa lang naman yan. Umiyak ang bata. Yes, all right, umiyak ang bata. And with more reason that I should show a good lesson to the child. Pag malaman niya na hindi sinuspindi ang nanampal sa tatay niya, pag malaman ng bata ng rason, wala ring makain ang tatay at ang mga anak nung taong nanampal sa tatay niya. Maintindihan ng bata yun. Kaya, dapat dito yung tinatawag na tamang hustisya. Mali po yung sistema nyo sa LTO na magsuspindi kayo 90 days o hindi makapag-drive ang driver because of an incident. Whereas kung ang incident lang naman ay driving, nahuli ka, nag-drive ka ng coding, lisensya mo lang naman ang Ngayon, kung i-contest mo yung lisensya mo, lagyan mo lang under protest. Tapos, papatawag ka, mag-hearing ka doon sa MMDA o di kaya sa bayan o sa lungsod na kung saan sila'y humuli ng iyong ticket. Doon, nabigyan ka pa nung pagkakataon na idepensa mo sarili mo at ipaliwanag mo bakit hindi ka dapat tanggalan o lagyan ng penalty sa driving. Sabihin natin, driving, sabihin natin na violating the coding system. At least, nakapagmaniho ka pa rin kasi may ticket binibigay sa iyo ang traffic officer. Ang ticket na binigay sa iyo, temporary license mo. Habang ikaw nagbibiyahe, pag nahuli ka naman ulit, ipakita mo lang. Para hindi ka makasuhan ng driving without license. Diba? O ganun lang aking puntos dyan. So, sana nakarinig si Marcos Lacanilaw. At pag-isipan nyo, gagandahan nyo po ang pag-implement ng inyong batas. Ismen, good evening po, Doc. Not related sa topic po. Ano lang po ako nakakita ng bangkay na nasa foil. O nga, ngayon ako nakakita ng bangkay na sa foil. I'm referring to Secretary Cabral. Di ba usually black bag? O di black bag yung body bag ang tawag dyan. Pulims, nandyan ka na naman, Ilipante. Huwag ka manood ng ayaw mo. So, Jocelyn Hatayna Bugtay. Hi ho, students. Gain naman ang mga Fernandez Rafael Fernandez Cuervo. Feliz Navidad. Tapos, Fernandez Rafael Cuervo. Marian Nema Liwat. Napaka walang hiya talaga kapatid ni Pukwang. Ako nga, pag umuwi mi ng Pinas, pag may nadaanan mi na magbubuti, binibilan ko pa ng Jollibee, mga nagtutulak ng kariton. Wow!
magandang ugali ng gano'n. Dapat ito na, rest assured, sigurado ko na pagsabihan na to ni Pokwang kapatid niya. Sabi ni Bonjon, dito sa Amerika, revocation ng driver's license. O revocation ng parusa, pero may hearing muna. At habang nag-hearing, temporary license lang muna siya. Pwede siya magmaneho. Kung ako ang tanungin mo. At dapat, pag guilty na siya, saka mo pa lang tanggalan ng lisensya. Kung may hatol na. O, tama lang ang ginawa na parusa ng LTO, daming kaso. Mali din po, Bonjon. Ang puntos ko dito, Bonjon. Pag nahulihan ka ng overspeeding, titikitan ka lang naman. Kukunin lisensya mo. Tapos, pwede ka pa magmaneho. Meron ka pang ticket, papakita pag hinuli ka ulit. Pwede ka pa makapagmaneho. Ang puntos ko rito, hindi dapat yung gano'n na ang purpose mo lang naman pala, hindi naman suspension na parusa. Suspension na preventive. Ibig sabihin preventive para mapigilan ka gumawa ng bagong krimen o di kaya na yayariin mong ebidensya laban sa iyo. Hindi ka naman makayari ng ebidensya kung may lisensya ka. Dapat, kung ako tanungin mo, tikitan lang siya good for 90 days na wala siyang lisensya. Marian Malibat, paghingi ng apologies ni Pokwang hindi 100%. Dapat kung anong nakasala siya, humingi ng tawad. Ang puntos lang dito ni Pokwang, nakahingi na nga siya, iba pa yung panghingi ng pasensya ng kapatid niya. Sa kanyang pasensya, siyempre, public figure kasi siya. Maapektahan siya ng ginawa ng kapatid niya. Kaya, dapat lamang na maghingi siya ng pasensya. Di ba? O si Mardi, masabihin pa, dal, ikaw pakialamiro. Marie Tangko, magandang gabi. Agosto sa Consorte, good morning, maray na aga sa mga waray-waray, mga Bicolano. So maupay nga aga sa mga waray-waray, maayong aga sa mga tanang Ilonggo, maayong buntag sa mga Cebuano, Bolano, maradyaw nga aga sa mga Surigaonon. Tapos marayaw may naat sa mga Chabacano, abdi, mga tausog. Chabacano de Buenos Dias. Helen Baguio, Eduardo Tolentino, ang revocation kung marami ng kaso, ang license kaya lang ma-revoke. Kaya nga dapat may hearing lahat. Hindi pwede ka, ora-ora ka, first time pa lang na offender na ganun eh. Rolem, si kami sabi niyan, hindi ako rin sabi niyan. Mahilig kasi sa mangit ng Whitestone. Bakit? Si presidente nga natin, mahilig sa cook eh. Ay, Love TV Patrol. Bahar Angela. Sir, minsan kanta ka rin. I like to hear your voice. Ganun ba? Siguro, ang kanta ko ng ikakanta ngayon, wala lang gitara. Sabihin, rescue me on the dark. Rescue me, darling, rescue me. Para kay kay Carlos Subong. Kaya na lang, para kay Pokwang. Feels like the first night that together. Feels like the first kiss. Feels getting better, baby. No one can better this. Still holding on, you're still the one. First time our eyes met, same feeling I get. Only feels much stronger. Wanna love you longer. You still turn the fire on. So if you're feeling lonely, don't. You're the only one I ever heard. I only wanna make it good. So if I love you little more than I should, please forgive me. I don't know what to do. Please forgive me. I need you like I do. Oh,
Don't deny me. Yan. Pang alay kay Pukwang. Ikaw, humingi ka ulit ng tawad. Okay, hanggang dyan na lang tayo. Si Mr. Love, TV Patrol Rollins, mahilig sumingot. Okay, si Eduardo Tolentino, sabi ni Baharing na, wow, salamat po. Ang revocation ko marami. Okay, hanggang dyan lang po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Mayap abeng, mayap abak. Daimbag bigat. Kada kayo amin.